bakit ang kriminal, convicted, communist terrorist na operatiba sa party list na si Franz Castro ay siyang nag-ari-arian sa gobyerno sa loob ng Kongreso. Hindi natin papayagan yan, mga kababayan, na ang komunistang convicted criminal ang magpapakulong sa mga inosenteng resource person. Ako nananawagan si Ka Eric, pag nandyan po kayo na makita nyo si Franz Castro, kahit saan man, kung wala kayong posas, kumuha kayo ng mga pangtali at aristuhin natin ito. Ito ang dapat na inaaresto ng taong bayan, ang mga komunistang terorista na ginagamit ni Martin Romualdez para gamitin na magwasak sa ating mga political institutions at gamitin para magkagulo ang ating bansa. At hindi lang isa, kundi tatlo sila dyan. Si Arlene Brosas, si Raul Manuel, na puro mga komunistang terorista. Ano ang panawagan natin dito? Ito po ang dahilan kung bakit kaming mga dating rebelde at mga kadre ay nananawagan ngayon sa taong bayan. Hindi natin pababayaan na ang ating bansa na sinalanta ng terorismo, pang-ambush, panununog, pagpatay ng grupo ng CPP, NPA, NDF ngayon ay kinakandong at kinakandili ni Marcos at ni Martin Romualdez para gamitin sa maruming laro sa politika. This is now a challenge to the armed forces of the Philippines. Papayagan ninyo na ang mga nanga-ambush at pumapatay ng sundalo at pulis ang siyang mamayagpag sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Hindi kami papayag ng mga dating rebelde na mangyari yan. Kaya nandito kami sa EDSA nagsasalita, sapagkat kung hindi, ang ating bansa ay magiging kawawa. Ang matitinong mga lider kagaya ng mga Duterte ay gagamitin sila upang isakripisyo ni Marcos at ni Romualdez para manatili sa poder, at ang kanilang gamit ay dalawang puwersa. Ang puwersa ng mga bulok na politiko na dati kalaban nila, ang tinatawag na dilawan. Ang malubha ay ang mga komunistang terorista na gustong mamayagpag at mag-recover, na ngayon ay special operators na ni Martin Romualdez inside Congress, at sila ang namamayagpag. Yan ang malaking challenge sa mga taga-armed forces of the Philippines at taga-Philippine National Police. Ilan ang pinatay nila, mga kababayan? In my 21 years sa CPP, NPA, NDF, na-recruit ako ng 18 years old. Umalis ako, halos 40 anyos na ako. Ilan ang pinatay ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay pinoproteksyonan ni Marcos at ni Romualdez. Mahigit 50,000 ang namatay sa ating kababayan. 20,000 dyan, sundalo at pulis. 30,000 ang mga sibilyan. Ang totoong korupsyon ay ang pagkawala ng mga gold reserve ng bansa. 129 billion pesos worth ng mga gold ang kanilang ibinenta ng palihim at patago. Number 2, ang pagkawala ng pondo ng PhilHealth na dapat para sa mga mahihirap na mga nagkakasakit na pamilyang Pilipino. Kung hindi pa nag-intervene ng Supreme Court ay mawawala ng lubusan ang halos 90 billion na pondo ng PhilHealth. Number 3, ang dapat imbestigahan ay hindi ang mga confidential fund ng ni Sara Duterte na nagkaroon na ng reporting sa COA. Ang imbestigahan ang 1.3 trilyon na flood control na inanod papunta sa baha ng bulsa ng mga bundat at kawatan na politiko, na kung si Senator Ping Lacson pa, 80% ng mga kontraktor na ito ay mga kongresista din, mga walang iya at talagang garapal at mga walang puso sa damdaming para alagaan at pangatawanan ang kapakanan ng mamamayan. Number 3 na isyu, maliban sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa, mga kababayan, ay ang pakikipagsabwatan ngayon ng gobyerno ni Marcos sa komunista. Nakita natin, ako na mismo magsisiwalat sa pamamagitan ng independent journalist na nandito. I will not call you as bloggers, I will call you as independent mobile people's journalist. Kayo ay mga people's journalist. Kasi hindi lamang ang may istasyon ang pwedeng maging journalist. Ang lahat na nagpapadaloy ng impormasyon at katotohanan ay pwedeng maging mamamahayag para sa taong bayan. Kaya ito ang panawagan ngayon sa kanya. Bakit ang kriminal, convicted, communist terrorist na operatiba sa party list na si Franz Castro ay siyang nag-ari-arian sa gobyerno sa loob ng Kongreso? Hindi natin papayagan yan, mga kababayan, na ang komunistang convicted criminal ang magpapakulong sa mga inosenteng resource person. Ako nananawagan si Ka Eric, pag nandyan po kayo na makita nyo si Franz Castro, kahit saan man, kung wala kayong posas, kumuha kayo ng mga pangtali at aristuhin natin ito. Ito ang dapat na inaaresto ng taong bayan,
ang mga komunistang terorista na ginagamit ni Martin Romualdez para gamitin na magwasak sa ating mga political institutions at gamitin para magkagulo ang ating bansa. At hindi lang isa kundi tatlo sila dyan. Si Arlene Brosas, si Raul Manuel na puro mga komunistang terorista. Ano ang panawagan natin dito? Ito po ang dahilan kung bakit kaming mga dating rebelde at mga kadre ay nananawagan ngayon sa taong bayan. Hindi natin pababayaan na ang ating bansa na sinalanta ng terorismo, pang-ambush, panununog, pagpatay ng grupo ng CPP, NPA, NDF ngayon ay kinakandong at kinakandili ni Marcos at ni Martin Romualdez para gamitin sa maruming laro sa politika. This is now a challenge to the armed forces of the Philippines. Papayagan ninyo na ang mga nang-aambush at pumapatay ng sundalo at pulis ang siyang mamayagbag sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Hindi kami papayag ng mga dating rebelde na mangyari yan. Kaya nandito kami sa EDSA nagsasalita sapagkat kung hindi, ang ating bansa ay magiging kawawa. Ang matitinong mga lider kagaya ng mga Duterte ay gagamitin sila upang isakripisyo ni Marcos at ni Romualdez para manatili sa poder, at ang kanilang gamit ay dalawang puwersa. Ang puwersa ng mga bulok na politiko na dati kalaban nila, ang tinatawag na dilawan. Ang malubha ay ang mga komunistang terorista na gustong mamayagpag at mag-recover na ngayon ay special operators na ni Martin Romualdez inside Congress at sila ang namamayagpag. Yan ang malaking challenge sa mga taga-armed forces of the Philippines at taga-Philippine National Police. Ilan ang pinatay nila, mga kababayan? In my 21 years sa CPP, NPA, NDF, na-recruit ako ng 18 years old. Umalis ako halos 40 anyos na ako. Ilan ang pinatay ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay pinoproteksyonan ni Marcos at ni Romualdez. Mahigit 50,000 ang namatay sa ating kababayan. 20,000 dyan sundalo at pulis. 30,000 ang mga sibilyan. Ngayon, sino ang dapat singilin? Anong mukha nila? Dahil wala na si Juma Sison. Ito ang natitira nilang puwersa like Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. They should be brought before the bar of justice. And I do not understand why the armed forces of the Philippines are keeping silent about that. Pangatlo or pang-apat ay ang iskandalo ng incompetence and moral integrity of the President. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Presidente bilang Commander-in-Chief at pinuno ng Estado at Gobyerno ay dapat hindi involved sa mga illegal na gawain, including ang pag-abuso sa illegal na droga. Therefore, nasa panahon ang panawagan ni Pangulong Duterte na para manatili ang integridad at competence and confidence of the people to the President ay dapat tumarap siya sa isang public disclosed na drug testing hair follicle based DNA type. At kung gusto niya samahan natin, ipanawagan natin, magpa-drug test ka! At kung hindi ay bumaba ka sa kapangyarihan at huwag mong ibulid sa masamang gawain at walang direksyon ang gobyerno at bansa na minamahal namin, Mr. Marcos. Yan po ang panawagan kung bakit nasa EDSA Shrine tayo. Ngayong hapon, ang mamamayang Pilipino ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Marcos at sino pa man sa gobyerno, including ang mga kongresista at mga senador. Tayo rin ang pwedeng magsabi kung tama na o hindi ang kanilang ginagawa at nakikita natin hindi tama ang kanilang ginagawa. Question please. Reaksyon kay Eric kahapon, yung sa nangyaring pagdinig or hearing nga dyan sa Kongreso, itong si Vice President Sara, may binanggit siya na ito raw pong authority para magtanggal or mag-approve dito sa mga sekretary ay na kay Marcos. Ano masasabi niyo doon? Tama po yan. Sapagkat ang mga undersecretary, director, secretary at mga ganyang posisyon, ang appointing authority ay ang presidente. Therefore, walang karapatan sila Martin Romualdez na sila po ay tanggalan ng karapatan at kalayaan sapagkat sila ay resource persons. At naranasan ko rin po yan kung paano tapakan, kung paano alipustahin at abusuhin ang kapangyarihan sa harap-harapan, kaya tinawag ko silang kangaroo court. Kaya hindi lang sila kangaroo court ngayon. Ito ay ang dapat ibasura na sapagkat walang saysay na ang ginagawa ng Tuwad Committee ni Martin Romualdez. Nagsasayang ng pera at iskandalosong nang aabuso ng poder. Kawawa ang taong bayan
At dahil dyan, kailangan natin magkaisa at magtipon-tipon upang magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Tama ang binabanggit ni Inday Sara Duterte. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa Kongreso. Ang Commission on Audit o COA ay hindi pwedeng sakmalin ang kapangyarihan nito ng Kongreso. Ang COA lamang ang pwedeng magsabi kung mali o hindi ang paggamit ng public fund at kung may mali, ang COA din ang mangunguna sa pag-file ng kaso. So bakit nila ginagawa na gamitin ng kapital at issue itong kay Inday Sara Duterte? Samantalang toothpick lang ito. Ang totoong napakalaking confidential fund ay nasa kay Marcos. Mahigit 5 billion pesos yan taon-taon. Yes. Ang Secretary of Defense sabi